Amen. Muli, isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ng isang paksa na maraming nagsasabi na ito ay kontrobersyal. Pero tandaan natin sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ang lagi nating basihan kung ano ang sinasabi ng Biblia at hindi ng tao. So sa araw na ito ay ating titignan na ang isang paksa, no? Ano nga ba ang bautismo sa tubig, no? Ito ay narinig laging ito ng mga mananampalataya at bakit kailangan gawin ito, no? Ang bautismo sa tubig. Bago tayo magsisimula, nais ko lang i-share sa inyo ang isang subject na aking kinuha, no, sa aking kurso. So, which is the subject of humanity. Ito ay may kaugnayan sa psychology, no? Psychology basically is the study of emotions and behavior, no? O yung damdamin at ang pag-uugali ng isang tao. Ang isang tao ay sinusubukan niyang malaman sa ibang tao kung ano ang nagtutulak sa kanila upang gawin ng isang bagay. So, ang psychology ay sinusubukang malaman, ano, kung papaano umaandar ang isang sistema ng paniniwala. So, now, ano ang belief system, no? Ano yung belief system or sistema ng ating paniniwala? Ito ay resulta kung papaano ka lumaki at naturuan sa ating pamilya, sa mga kaibigan, katrabaho, no? Sa mga balita, sa mga binabasang aklat o sa mga napapanood natin na movies, ano? And of course, religion, ano? Ito ay ang sistema ng ating paniniwala ay resulta ng mga bagay na ating ginagawa na ito, no? Lahat ng ito ay may bahagi sa development ng iyong sistema ng iyong paniniwala. Of course, at hindi nawawala itong eskwelahan. Ang eskwelahan, actually, ito yung pinakamalaking factor, no, na maapekto sa ating system of belief o yung sistema ng ating paniniwala kung saan ka tinuturuan or na brainwash, no. Actually, yung brainwashing mas malaking factor dun sa mga eskwelahan kung saan tayo nag-aaral since our elementary up to the time na tayo ay gumraduate sa ating pag-aaral, no? Especially sa panahon natin ngayon, laganap ang indoctrination, no? Yung sa mga turo, no? Sa history at sa larangan ng religion, madaling tanggapin ng tao kahit anong klasing turo, lalo na kung ito ay galing, no, sa isang prominent na guro, no, o prominent or sikat na guro, kahit na hindi ito itinuturo ng salita ng Diyos. So, sa panahon na natin ngayon, marami ng tao ang hindi nakakaalam kung alin ang katanggap-tanggap, no? At ang resulta ng lahat ng ito ay epekto ng nasa iyong sistema ng paniniwala. At bahagi ng iyong pagkatao ay ang perception filter. Ano ba itong perception filter na ito? Lahat ng pumapasok sa iyong kaisipan ay dumadaan sa salaan, ano, ng iyong pangunawa. Dahil siyempre, of course, ay marami ng bagay na natutunan from school, sa mga friends, sa mga teachers. So, nagkakaroon ka ngayon ng perception filter. So, ang iyong sistema ng iyong paniniwala ay resulta ng iyong buhay sa nakaraan. So, ang ngayon, ang lahat ng ito ang nagdadala sa iyong mga palagay, no? Yung mga natutunan mo. So, magkakaroon ka ngayon ng nagtutulak sa iyo ng mga palagay, yung assumption mo ngayon, ano? Sa mga bagay-bagay, ano? Kung ang mga nangyayari sa iyong paligid, ito ba ay tama o mali? Sa iyong mga naririnig, nababasa at nakikita, ay mayroon kang palagay, no? Kung ang mga ito ay tama ba o mali. Base sa iyong paniniwalang
sistema na yung natutunan, ano? Kung ano yung sistema na o resulta ng yung nakalakihan, ano? So, ngayon, ang iyong palagay naman ang nagtutulak sa iyong pag-uugali, no? Subalit, nang makilala natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, nagbago ang lahat. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ is a new creature, no? Ang ating belief system, no, o ay nagkaroon ng pagbabago. Itong ating sistema ng ating paniniwala, ito ay nagkaroon din ng pagbabago. At ang iyong assumption o palagay sa mga bagay-bagay na nasa ating kaisipan, ngayon ay nagbago din. At ito ay nakaayos sa liwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ating basahin ng 2 Timothy chapter 3 verse 10. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Ito ang resulta ng isang sumasampalataya sa ating Panginoon. Pagkatapos na siya ay makarinig at sumampalataya sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, which is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Siya ngayon ay natuto na nasa aral, ano? Of course, dahil sa kanyang narinig sa salita ng Diyos, siya ay natuto sa mga aral, tamang pag-uugali, yung kanyang akala ay nagbago, pananampalataya at pag-ibig at ang kanyang pagtitiis ayon sa talata, no? Kung ikaw ay mapalad na makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan sa ating panahon, ano? Ngayon, ano? At itong sinampalatayanan, ikaw ay naging bahagi. Tandaan, kapag ikaw ay sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus in this present time, you are part of the body of Christ, sa katawan ng Kristo, and mostly, at tawag sa mga pumilala kay Jesus, sa panahon natin ngayon, ay tinawag silang mga Kristiyano, no? Christian. Subalit may mga problema, no? Ang isang Kristiyano o mananampalataya ngayon, sa panahon natin, ano? Sa larangan ng relihiyon, ito ang may malaking epekto sa iyong belief system o yung sistema ng iyong paniniwala, no? Dahil ginagamit ito ni Satanas upang linlangin ang tao. So, about 45,000 denominational churches sa mga Kristiyano sa buong mundo, no? There are 45,000 denominational churches. Sa iisang aklat na ating basihan, no, of all doctrines, no, halos nagkaroon ng pagkakaiba sa paniniwala, no, sa pananaw tungkol sa turo ng banal na kasulatan. Sa ano na lang, sa kaligtasan na lang, iba-iba ang kanilang ang kanilang pananaw, no, tungkol dito. Dahil resulta ito ng ating belief system o sistema ng ating paniniwala na ating nakalakihan, ano? Tandaan, kung ang isang Kristiyano ay kabilang sa isang denominational at hindi nito sinusunod ang 2 Timothy chapter 2 verse 15, no? Ganito ang sinasabi ng talata. Basahin ko yung talatang 15, no? Verse 15 ng 2 Timothy chapter 2. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kapag hindi ito alam o hindi sinusunod ng isang estudyante ng banal na kasulatan, ang paraan sa pag-aaral sa salita ng Diyos o sa salita ng katotohanan na may tamang paghati, kapag hindi ito sinusunod ng isang estudyante ng banal na kasulatan, ang resulta nito ay magkakaroon tayo ng problema. At kapag nakita mo ang salitang baptism, which is our main topic today na alam ko hindi ko matatapos ngayon, maybe 3 bahagi natin gagawin. At kapag nakita mo ang salitang baptism or baptized sa Romans o in Romans chapter 6 verses 3 to 6, ang laman ng ating isip ay
water baptism, no? Basahin ko ang mga talata dito, no? Kung meron kayong ballpen and notes, isulat ninyo, no? And then para ating inyong itong titignan, no? Muli sa ating paghihiwalay. Sa verse 3 ng Romans chapter 6, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. Verse 4, therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Kung titingnan niyo yung buong talata na ating binasa, sa mga talatang nabasa, tayo ay naging kalakip niya sa kawangisan ng kanyang kamatayan. Sa kanyang kamatayan. Basahin niyo ulit yun. Na ng kanyang kamatayan, nang siya ay inilibing, tayo ay kasama niyang inilibing by baptism into His death. Yun ang sinasabi ng mga talata ng ating binasa. Gayon din naman, tayong muli ay bubuhayin kung papaano siyang muling nabuhay. Verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not henceforth we should not serve sin. Dito, ang nasa isip ng marami ay tubig ng bautismo. Alam natin yan, At ako, yun din ang aking natutunan. Ang ating pagkaalam sa Romans chapter 6 ay tubig ng bautismo, kahit na ang salitang tubig ay hindi mo makikita sa mga talatang ito, So, let us be open-minded, At tignan natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito yung sinasabi kong belief system na nakatanim sa puso at sa isip ng tao na yung natutunan maging ako. Inyo lang itong natutunan. Dahil ang naitanim sa sistema ng paniniwala, yung ating binanggit kanina, ng tao, kahit wala ang salitang water baptism sa mga talatang nabasa, dahil ang sistemang yon ay nandun sa kanyang kaisipan, ay wala itong iniintindi, Wala siyang pakialam, Hindi niya iniintindi kung tama ba ito o mali. Kaya nanduroon ang water baptism o wala. Siya ngayon ay kanyang paniniwalaan na kailangan siyang madadaan sa isang water baptism. Ang sistema ng kanyang paniniwala ay kailangan siyang sumunod sa tubig ng bautismo. Di ba? Yun ay ating experience sa ating buhay. Dahil yun ang alam natin. Kailangan tayong sumunod sa utos ng tubig bautismo. Kahit na sinasabi sa Romans chapter 6 ay hindi tungkol sa tubig ng bautismo. Malinaw naman sinasabi sa Romans chapter 6, Wala kang makikitang kahit anong tubig sa Romans chapter 6. Dahil ang mga talatang ito ay nakaugnay, ang bautismo sa kamatayan ni Jesus, pagkalibing at muling pagkabuhay para sa isang bagong buhay. Bago natin titignan ang mga talatang ito, muli, usisahin, ay susuriin, at susuriin, ay ating aalamin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tubig ng bautismo, water baptism. Tingnan natin kung ano ba yung sinasabi ng tubig ng bautismo. Alam ko na maraming hindi sang-ayon sa paksang ito na aking nabuksan sa Romans chapter 6 patungkol sa water baptism. Pero ang nais ko lang, karoon tayo ng bukas na kaisipan at tignan natin kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan at hindi yung sinasabi ng tao. Dahil sa mga naituro na sa atin ng mga dalubhasang tao, ito yung maaaring pipigil sa atin dahil naituruan na tayo ng mga marurunong, ng mga dalubhasa
pagdating sa salita ng Diyos na nauna na nating natutunan. Pero nagdepende tayo hindi dun sa nakasulat sa page ng yung scripture, kundi sa sinabi ng ating nagtuturo sa atin. Ano? There are many deceptions, o deception methods, of Satan. Mga ginagawa niya para linlangin ang tao. Ang dahilan ng marami kaya nila ginagawa itong tubig ng bautismo ayon sa Romans chapter 6, dahil majority of the Christians world today, nowadays, is practicing in their local churches. So, dahil sila ay nagpa-practice ng ganon, karamihan sila ay nagpa-practice ng baptism. Itong ritual na baptism. So, majority of them. So, ang sinasabi ng bautismo sa Romans chapter 6, maging ang mga sikat na komentarista, preachers in this present time, ginagawa nila ito dahil isa itong ordinansa ng simbahan. Marahil ito naririnig ninyo, Kailangan gawin to dahil ito ay ordinansa ng simbahan. So, mayroon isang transdispensational verse sa sulat ni Peter, which is applicable in every dispensation. By the way, para may remind ko lang kayo that ang dispensation is a period of time na ang Diyos ay nakitungo sa tao sa iba't ibang paraan, mula sa pasimula hanggang sa kapunuhan, o kapunuhan ng panahon, o fullness of time. From the beginning until the fullness of time, ang Diyos ay dealing with people in a different ways. So katulad nung present time, God's dealing in this present time, by grace, tayo ay maliligtas sa biyaya lamang. At hindi sa paggawa ng ating mga mabubuting by the deeds of the law, tayo ay hindi sa ilalim ng kautusan. Si Pedro ay apostol sa pagtutuli. Siya ay apostol sa pagtutuli. Ang kanyang ministeryo ay sa mga Hudyo, At ang kanyang mga sulat sa mga believing Jews, sa mga believing Hudyo, Yung mga mananampalatayang Hudyo ay mangyayari ang kanyang mga sulat during the tribulation period. Ang mga sulat ni Pedro ay mga prophetic, It is prophetical. Hindi mangyayari in this present time, but it will happen during the tribulation period. So anyway, basahin natin yung talatang nais kong tignan, which is transdispensational, which is applicable since from the beginning until the end of time. So basahin natin ang sulat ni Peter, which is transdispensational verses in 2 Peter chapter 2, verses 1 to 2. But, verse 1, but there were false prophets also among the people. Ito yung sulat ni Peter sa mga believing Jews, Even as there shall be false teachers, false teachers among you, who privilege shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Mayroong bulang propeta, sabi ni Peter. Actually, when you see the word prophet, ang dealing ng Diyos sa mga Israel, Jewish people, is propeta, yung prophetic, is a prophetic program, So, at tagapagturo, yung mga teachers, mayroong mga maling mga tagapagturo na ang dala nila ay hiduang pananampalataya, So, verse 2, and many shall follow their pernicious ways. Susunod sila sa mga kanilang mga turo, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. At marami ang susunod nga, sa kanilang mga gawang mahahalay, Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, so tingnan natin yung sinabi ni Jesus nang siya ay mangangaral sa Matthew chapter 7 verse 13. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in
derat, sabi niya, tungkol ito sa maluwang na daan, ano, papuntang kapahamakan. Maluwang daw yung daan papuntang kapahamakan dahil makitid daw yung daan papunta sa buhay, ano? At marami ang dumadaan sa maluwang na daan na yon. So, Revelation chapter 13 verse 8. Tingnan na meron akong isang gustong makita ninyo rito, no? Maluwang na daan, no? At marami ang pumupunta doon. And all that dwell upon the earth shall worship him. Yung him na yon in Revelation chapter 13 verse 8 referring to the beast, no? Whose names are not written in the book of life. Yung mga tao during those days na wala sa book of life, ito yung mga taong hindi nanampalataya during the Great Tribulation. Nakita na nila yung gawa ng Diyos that time, pero hindi sila nanampalataya, no, during the tribulation period. Of the Lamb is slain from the foundation of the world. Hindi sila nanampalataya sa Lamb, which is referring to our Lord Jesus Christ. No? Revelation chapter 13, verse 14. And deceiveth them that dwell on the earth. I-deceive nila yung mga yung nasa dito sa mundo, no, by means of those miracles which he had power to do, no, in the sight of the beast. So gagawa sila ng mga ang tawag dito, gagayahin nila ang ating Panginoong Yesus, no? That time gagawa sila ng mga himala, no, saying to them that dwell on earth, no, that they should make an image to the beast. So gumawa sila ng image of the beast, ano? Larawan, ano, which had the wound by sword and did live. Nice kung makita natin dito, typically, kapag sinasabi nating multitude, no, yung marami, ano, or majority, ano, in the scriptures, ang kanilang sinusunod ay mali. Always, no? Yung marami, no? Ang kanilang sinusundan ay marami. Ito yung deception na sinasabi ko sa inyo kanina, that Satan, marami siyang mga deception methods, no? Ngayon, sa ating topic, hindi ko sinasabi ang tubig ng bautismo ay wala sa Biblia. Hindi ko sinasabi yun. Water baptism is a biblical term. Nandyan sa banal na kasulatan. Jesus Christ was baptized. John the Baptist was baptizing during the time of his ministry. So siya yung nagbabautismo. Even Paul. Anyway, we can tackle this one next topic, no? Or I mean sa next Thursday. Ang tanong, ito ba ang nais ng Diyos na gawin sa ating panahon? Take note. No? Ito ba ang nais ng Diyos na gawin natin itong water baptism in this present time sa ating panahon, especially to the body of Christ? Hindi ko matatapos, sabi ko nga sa inyo, hindi ko matatapos to, no? We will finish it, maybe 2 more session, ano, to finish baptism, no? Ito ang ating alamin ngayon. Ang unang ating makikita sa Biblia na nagbautismo ay si John the Baptist, no? Si John the Baptist. So marahil lang muna natin dapat itanong kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Siyempre, tanungin natin ang isang nag-iisip na Bible student, nagtatanong, ano? Sabi nga rito, nag-iisip siya. So, bakit niya ito ginawa? Isa pang tanong sa panahong nagbabautismo si John, no? Nung nagbabautismo si John the Baptist, is the body of Christ exist? Nandoon na ba yung body of Christ? Nandoon na ba ang katawan ni Kristo during those days? At saan nanggaling ang utos, no? Saan ba nanggaling yung utos upang si John ay magbautismo sa tubig? So, maganda yun, tanong, no? Saan ba yung utos na yon? Saan ba nanggaling? Kailangan din nating isipin ang bagay na ito sa ang Biblia, kapatid, ay aklat ng mga aklat ng mga taong sabi nga nila, aklat ng mga taong nag-iisip. They are thinker, no? So, kailangan nating alamin, ano, kung sino ang nag-utos para gawin ang bagay na ito tungkol sa tubig ng bautismo. Si John, ano? Kailangan nating alamin
Sino tatanungin din natin dito, no? Anyway, tignan natin ang Biblia, no? Paano ginagawa ni John ang pagbautismo? So, ito ba ang pattern sa body of Christ? Yung ginawa ni John the Baptist, it is our pattern, no, to baptize, no, in this present time. So, compare natin, ano, tingnan natin kung yung mga denominational churches ngayon, which is Christendom ang tawag doon, tingnan natin kung ano ba yung iba't ibang pattern. Ito ba, tingnan natin sa panahon natin, ang pattern natin is kay John the Baptist. Tandaan natin, the body of Christ is made of Jews and Gentiles. Tandaan natin yun, sa rightly dividing the word of truth, body of Christ is a composed of believing Jews and believing Gentiles, no? So, while Christ's instruction in Matthew 10:5, kung titingnan natin, balikan natin, during the time of our Lord earthly ministry, meron siyang utos sa kanyang mga alagad to the 12 disciples, apostles, in Matthew chapter 10, verse 5. So, meron kayong Bible, tingnan nyo, no? Verse 5, Matthew chapter 10. These 12 Jesus sent forth, sinugo niya yung 12 alagad, no? And commanded them, inutos sila, saying, go not into the way of the Gentiles. Gentiles means tayo, no? Yung lahat ng hindi Hudyo during those days, mga hentil, no? Sila ay pinili ng Diyos as a chosen nation, ang Israel, no? Go not into the way of Gentiles and into the city or any city of the Samaritans, enter ye not. So yun ang utos ni Jesus Christ to his 12 disciples, no? Always remember, when there is wall present between, no, the Jews and the Gentiles, the body of Christ is not exist. Sapagkat ang body of Christ is composed of believing Jews and Gentiles. Kapag nandun yung pader ng partition of wall, no, yung umaadlang sa kanila, dahil ang mga Hudyo at mga Hentil ay hindi nagsasama yan, hindi pwedeng magsama. They are separate, no? Circumcision to uncircumcision, no? Hindi sila pwedeng magsama. Unless ang proselytes na Gentiles, sasama sila sa mga Jewish people, sila ay magpapatuli, no? Para makasama sila doon. Yung tawag doon sa mga yun ay proselytes. But in reality, wala silang fellowship, no? Jews and Gentiles. It was happened nung ang ating Panginoong Jesus, no? Ang ating Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus, yung tinatawag nilang mystery, which is hidden from God, ito ay nireveal kay Paul after he was saved. Doon nawala yung partition of wall, no? Doon nagkaroon ng fellowship between the Jews and the Gentiles. In Ephesians chapter verse 14, chapter 2, for he is our peace who had made both one. Sino yung who had made both one? Yung Jews and Gentiles. And had broken down, sabi niya, and had broken down the middle wall of partition. Between them, no? Between us, ang sabi niya, this is the wall between the Jews and the Gentiles. Whenever you see this partition of wall in your scripture, there is no church, the body of Christ. Wala yung body of Christ. Never na nagsama ang Jews and Gentiles hanggang hindi ito nabuo ang body of Christ, which is secret from God since from the beginning of time, no? Since the foundation of the world. Ito ang bahagi ng ating paksa sa nakaraan, no? Ang paksa natin sa nakaraan, this is the mystery of the fellowship, no, between the Jews and the Gentiles that was hid in God. So, unti-unti sana naka-catch up niyo yung ating division of your scripture, no, which is the kingdom program and the mystery program, no. Iba yung kanilang programa, no, na dealing ng Diyos sa kanila. After the fall of Israel, ang dealing ng Diyos sa Israel was temporarily
postponed, no? Na-postpone dahil hindi tinanggap as their king. So anong nangyari? There is hidden God, which is the mystery in Christ, which is the mystery of the fellowship. Nang maligtas si Pablo, nireveal sa kanya. At ang bagong dispensation ay isinilang. The dispensation of the grace of God. After the fall of Israel, the dispensation of the grace of God began. No? Ito yung fellowship ng believing Jews and Gentiles. Bakit ko binabalik-balik yung mga ganitong mga term? Para makita ninyo, no? Para makita ninyo at maintindihan. At tinawag ito ni Pablo, the body of Christ, no? Ngayon, paano ba tayo, no? Paano ba tayo na nagbabautismo, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, or in the name of Jesus? Kung paano ba tayo nagbabautismo? Now, ang bautismo, o ang bautismo ba ay sprinkle, no? Mayroong nagbabautismo ng sprinkle sa mga Kristiyano, no? Or immersion. Usually, I was baptized in 1985 through immersion, no? Inilubog ako sa tubig, no? O pahiga pala, pahiga. So are you baptizing infants? Mayroong mga denominational churches which baptizing infants, no? Or bata, no? Or adults. It is inside the building or in the river. Nagbabautismo ka ba? Katulad ni John the Baptist sa Ilog Jordan? Are you baptizing immediately or you wait several months, no? Kapag ikaw ay libre o which is your convenient time na pwede ka nang mabautismo, no? Maraming naniniwala kapag ang isang mananampalataya ay hindi pa nabautismo, ha? Kapag ang isang mananampalataya hindi pa nabautismo, mayroong pang kulang sa kanya. There's lacking, no? Pag hindi ka pa nabautismo bilang isang kumilala na sa ating Panginoong Hesus. Kailangan pa niyang sumunod sa utos ng bautismo as an act of obedience, no? Or dahil ito ay ordinansa ng isang simbahan, no? Mayroon namang local church na ayaw tanggapin ang bautismo, no, ng iba. Ayaw nilang tanggapin yung bautismo ng iba. Kailangan mong magpabautismo ulit sa kanila or sumunod ayon sa kanilang practices. Otherwise, hindi kanila tatanggapin as an official member to their local church, no? Kung gusto mong lumipat sa kanilang local church, so though you are baptized already in other church, kailangan mong sumunod sa kanilang baptism pattern, no? So now, if we consider the whole Christendom, no? Yung buong Christendom, when we say Christendom, lahat ng mga Kristyanismo, no? Lahat ng mga Christian, no? Kung paano nila ginagawa ang bautismo, kung titignan natin yon, tayo ay malilito. Malilito tayo, of course. Di natin alam kung sino ba yung tama, no? Kasi lahat sila, pare-pares naman tayong mananampalataya o lahat naman tayo ay pare-pares na Kristiyano, but we have not the same way of how to baptize, no, in water, no? How to paano natin ibautismo ng sa pamamagitan ng tubig. The word baptism is 22 times, no? Nakikita niyo ito 22 beses na isulat o na-mention sa inyong scripture. The word baptism came from the word baptismos. Baptismos. Ibig sabihin, washing or washed, yung hugasan, no? Hebrew chapter 9 verse 10, no? Tignan natin yung Hebrew chapter 9 verse 10. Which stood only in meats and drinks and diverse washings. Yung word na washings doon, yun ang ibig sabihin ng bautismos and carnal ordinances, imposed on them until the time of Reformation. Ang ibig sabihin nitong washings ay bautismos. In Mark chapter 7, verses 1 to 8, then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes which came from Jerusalem,
Sa chapter 6, nakita ang mga, kung balikan nyo yung chapter 7 ng aking binabasa, kung balikan nyo yung chapter 6, nakita ng mga tao ang mga himalang ginawa ni Jesus, no? In chapter 6 to, no? At nagisama sa kanila ang mga pariseo at eskriba. Sila ay sumunod doon. And then, itong chapter 7 in verse 2, and when they saw of his disciples, eat bread with defiled. Kumakain yung mga disipulo ng madumi ang kanilang kamay. That is to say, with unwashed hands. Di sila nagugas ng mga kamay at kumakain sila ng mga tinapay, no? They found fault. Nakakita sila ng mali, ano? Yung mga Pariseo, yung mga scribes and Pharisee, so nakakita ng mali at nakumakain ng ibang mga alagad na hindi man lamang naghugas ng mga kamay. So it is a very, sa panahon na yon sa ating Panginoong Yesus, mahigpit yung pag hindi ka pag hindi ka naghugas ng kamay, because it is part of the tradition and the law of Moses na kailangan mong maghugas. Washing. Ibig sabihin ng washing, bautismos, no? For the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands off, eat not. Hindi sila makakakain kung di sila naghugas ng kamay. So sabi niya rito, holding tradition of the elders. That is their tradition. Ito ang kanilang tradition. Kailangan munang maghugas ng kamay bago kumain. Ito ang hinihingi ng kautusan na dapat sundin. That is the law, no? That is the law in Israel. Kailangan maghugas ka ng kamay bago ka kumain, no? Sa atin ngayon, yung iba hindi na naghuhugas ng kamay, no? And when they come from the market, except they was, ibig sabihin nitong was, baptizo, no? They eat not, and many other things there be, sabi niya, which they have received to hold as the washing, ano? Ito namang washing ay baptismos, no? So, yung of cups and spans, ito yung mga inuhugasan nila. Ito yung bautismos, no? Ang salitang ito ay iba sa ibang salita, no? Which is from the original language, no? And pots, brazen vessels, and of tables, no? Then the Pharisees and scribes asked him, why walk not the disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Dito, ang ibig sabihin ng baptism is washing at may connection, no, sa mga paghuhugas ng mga gamit doon sa templo, no? Katulad ng baso, kaldero, tansong gamit at mesa sa temple, no? Sa panahon ngayon, pilit na iniuugnay ang bautismo sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, no? Pilit nila itong inuugnay doon. Ito'y mababasa natin sa Romans chapter 6. So, the washing or baptism in these verses ay walang kinalaman sa pagiging kasama ka sa pagkalibing ni Jesus, no? Yung washing, no, or baptism sa chapter 6, wala itong kinalaman, no, sa muling o sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang paghuhugas o bautismo na ito ay may kinalaman sa seremonya. It is a ceremonial, no? Ceremonial law, no? Ng paghuhugas na inutos ni Moses ayon sa kautusan, no? Ang sabi ni Pablo sa iyo, for we are not under the law, but under grace. Romans chapter 6, verse 14. Noong ipinangaral ni John sa ilang, repent and be baptized, hindi niya sinabi, repent and be buried. But instead, repent and be washed and be baptized. Yun ang sinabi niya. And be washed. Repent. At ano bang kaya ang ibig sabihin ng wash, no? Baptism is a symbolic of repentance, no? Ito isang simbolo na pagsisisi
in those days in the nation of Israel, no? Ang dakilang talatang bilang pagkakakilanlan natin, no? Which is the Romans chapter 6. Ito yung dakilang masasabi natin it is a great verse na ating pagkakakilanlan sa atin, ano? Kay Kristo sa Romans chapter 6, no? Was spiritualized, no? Ito ay in-spiritualized by some people, no? By some Christians, no? Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, no? Alam ko mayroong mga reaction o violent reaction in this topic, but let us open our mind. And basahin ninyo itong tinatalakay natin, no? Hindi ko alam kung paano umabot sa ganitong kaisipan. Bakit ginawa natin yung Romans chapter 6 as a sistema ng ating pagbabautismo, no? Sa tubig. But in fact, the whole chapter of Romans chapter 6, there is no water, no, about baptism, tungkol sa baptism. Repentance is not to stop sinning. Hindi upang uminto, no, sa pagkakasala, no, but it is a change of mind. It is a change of mind that required to Israel. To Israel, no. Kailangan silang magbago dahil hindi nila tinanggap si Jesus Christ as their king, as their king, no? Ni-reject nila, no? So, if they will repent at tanggapin nila si Jesus Christ, doon sila napabilang, no? Sa pamilya ng Diyos, no? Sila ay napabilang. So, but today, ang kailangan sa atin ay manampalataya, no? Manampalataya sa ginawa ni Jesus, at ito ay hindi base sa iyong mga gawa, no? Ito yung ating kailangan gawin in this present time. At alam ko naman na ang mga tao, they are believing sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang kamatayan, ano? Sa kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay. Makinig kayo sa iba't ibang simbahan. Ito ang kanilang ipinapangaral, no? Isa, naniniwala sila sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Saan galing ang utos ng tubig ng bautismo? Ito ay isang mahalaga ring tanong, no? Na ginagawa ni John the Baptist. At anong layunin nito? Ano ba layunin? Bakit kinakailangan magbautismo siya? Hindi naman mahalaga kung anong paraan, kung paano gagawin ito. Iba-iba nga ang paraan eh. Kanya-kanyang style eh. Ang pagbautismo, mayroong palubog, mayroong sprinkle, mayroong pahid. Anyway, hindi yun ang aking nice tignan, ano? Ang ating tinitingnan dito sapagkat ang nice kong tingnan kung ano ba yung purpose ng baptism at bakit ito ginagawa, no? Sapagkat ang programang ito ng bautismo sa tubig ay hindi para sa body of Christ. For me, ang water baptism, it is not for the body of Christ. Tandaan lahat ng mga ceremonial na yan. Lahat ng ceremonial, it's not part of the body of Christ. We are not under traditional practices, no? Yung mga traditional seremonya, ng mga kautusan, hindi tayo sa ilalim niyon, no? Kaya, sa Matthew chapter 3, verses 1 and 2, in those days came John the Baptist. After 400 years, John the Baptist came, no? Preaching in the wilderness of Judea. And saying, repent ye, sabi niya, for the kingdom of heaven is at hand. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So in Matthew 4 verse 17, from that time Jesus began to preach. At ano kanyang pinipreach? And to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. In Matthew chapter 3 verse 5 and 6, ito yung unang taong nagkaroon ng water baptism na pinangaral sa New Testament. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan. So, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. No? So, verse 11, tingnan nyo yung verse 11. I indeed baptized. Ibig sabihin ng baptize, was
wash you with water. Tingnan nyo, with water. Not in water, with water. Wash. Ibig sabihin, hugasan, no? I indeed baptize you with water into repentance, no? Ito ang ibig sabihin ng baptism, wash, no? Ang tubig ay ipinapahiwatig ang panlabas, no? Pinapahiwatig yung panlabas at sa kanilang panloob sila ay nagsisi, no? And they have change of mind. Nagbago o mayroong silang nagbago, nag-change ang kanilang isip, no? Yung change of mind na yon, ang pagsisisi na yon, to accept Jesus Christ, ano? So, Luke 7:29 and 30. Ang sabi niya rito, and all the people that heard him and the publicans justified God. Ang mga publikano, nung marinig ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus, sila ay sumang-ayon, no? Sumang-ayon sila sa Diyos na sila ay makasalanan, being baptized with the baptism of John. At sila ay nagpabautismo. Subalit ang mga Pariseo, ito, ay tumanggi sa kanya, hindi sila nagsisi, no? At nagpabautismo, no? Ang bautismo ay panloob na tanda, no? Panloob na tanda sa loob yun. Panloob na sila ay nagsipagsisi, no? It is a kumbaga, pagpapakita, no, na ang tawag dito yung term na parang manifestation, ano, sa kanila na sila ay tumanggap at nagsisi, ano. At ito, in verse 30, but the Pharisees and the lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. Sila pabautismo kay John the Baptist. Now, the important question here is, where did John got this instruction? Ano? Kanino ba niya nakuha yung instruction na yon? So, napakalaga na makita natin, ano? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, we need to know, ano? Saan ba galing yung instruction na yan? Is these instructions belong to us o belongs to other people? No? So, napaka-importante. Ano sa tingin ninyo, alam ni John ang mga kasulatan? Si John the Baptist ba, kabisado niya yung kasulatan? So, tignan natin ngayon yung tungkol sa kautusan. No? Exodus chapter 29 verses 1 to 4. And this is the thing that thou shalt do unto them, to hallow them. Kanino niya sinasabi ito? Israel, Jewish people. To minister unto me, especially to the Levites, no? Yung mga Levita, no? Yung mga priest o yung mga saserdote. To minister unto me in the priest office. Yung mga nagmi-minister sa priest office, which is referring to the tribes of Levi. No? Sila yung mga sacerdote in the house of Israel. No? Take one young bullock and 2 rams without blemish. No? Kung naalala ko yung without blemish. Ngayon, paglagandog ka, baka yung pinipili mo pa, yung hindi maganda, no? Yung bibigay mo, no? So, and unleavened bread, and cakes unleavened tempered with oil, and wafers unleavened anointed with oil of wheaten flour shalt thou make them. Verse 3, and thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket with the bullock and the 2 rams. Verse 4, and Aaron and his sons thou shalt bring into the door of the tabernacle of the congregation, and shalt wash them with water, not in water, no? Iba yung them with water mayroong tubig, no? O yung not in water na may yung iba yung with and in, no? So, yung wash, ito yung tinatawag nilang baptism, no? Bautismos, no? Ganito itinatalaga ang mga anak ni Aaron. Bago gampanan ang kanilang tungkulin bilang isang priesthood o bilang isang sacerdote, kailangan silang ibautismo, no? Linisin, no? Hugasan, ano? Yun ang hinihiling ng kautusan, no?
Sabi sa verse 4, wash them with water, not burying with water. No? Not burying with water. Kung tunay tayong nagbabasa sa salita ng Diyos, isipin niyo itong nakalagay sa verse. With water, not in water. Search niyo yun kung ano ang pagkakaiba ng with water, not in water. Exodus chapter 19, verses 5 to 6. Ano ang mangyayari pangako ng Diyos sa bansang Israel? Verse 5, now therefore if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure, no? Unto me above all people, for all the earth is mine. Ito yung nakikita ng Diyos sa bansang Israel. They are sila ay mga peculiar people, ano? Peculiar people, no? So, verse 6, and you shall be unto me a kingdom of priests. Ito yung pangako niya. Kayo ay magiging kingdom priest. During the 1,000 years, sila yung mga kingdom priest. At bago sila papasok sa bago sila maging kingdom priest during those days, sila ay dadaan sa judgment seat of Christ. No? That's what we have our topic last time. No? Sila ay dadaan sa pagsusulit. Kung sila ay during sa 7 years tribulation, sila ay gumawa ng kanyang tungkulin, yung mga 10 binigyan sila. Take note, ito ay metaphoric, yung symbolical, no? Yung binigyan ng 10, ibinalik niya yung 10, ibig sabihin, ginawa niya ang kanyang tungkulin, so binigyan siya ng level of authority with 10 cities. Yun ang sinasabi kong, they will become a kingdom priest during those days, in the 1,000 years, in the 1,000 years, na pagre-reign ni Jesus Christ. So, ayon sa mga talata, sila ay magiging kingdom of priests. At ano ang kailangan gawin bago pumasok sa ganitang tungkulin? Yun ang ating nais kong tignan, ano? Yung tignan natin yun, no? Ano ba ang dapat nila munang gawin? Kailangan silang hugasan ayon sa batas. They need to wash, baptize, no? Baptism, no? Kailangan nilang mabautismo, no? Maging ang Panginoong Yesus ay nabautismo. Siya ay nabautismo. Matthew chapter 3 verses 13 to 15. Then cometh Jesus from the Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Siya nagpabautismo. But John forbade him. Ayaw ni John the Baptist, no? Saying, I have need to be baptized of thee. Ako dapat mong bautismuhan, at bakit ka magpapabautismo sa akin? Ang sabi ni John the Baptist. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Kailangan mo lang gawin ito. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. Again, this is another to fulfill righteousness, which is to fulfill the word or the law, no? Then he suffered him. Sabi ni Jesus, dapat itong gawin to fulfill all righteousness of the law. Kailangan itong gawin as fulfillment of the law, no? So they were under the law. So the reason of baptism is baptism unto repentance, no? Yun, ang ibig sabihin ng baptism, ang dahilan is baptism unto repentance, no? Ang pangalawa is to fulfill all righteousness upang matupad ang kautusan. So, in John chapter 1 verses 25 to 34, and they asked him, and said unto him, why baptizest thou then? Bakit ka nagbabautismo? Sabi nila ng mga, alam mo naman yung pariseo, no? Yung sinusundan na yung mga yapak ni John the Baptist. Why baptizest thou then? If thou be not the Christ, nor Elias, no? Neither that prophet, no? So nagtatanong sila, ang mga pariseo tungkol sa bautismo ni Juan. Pero sila mismo, hindi nila sinusunod ang kautusan. Alam nila yung kautusan, ang mga pariseo, kabisado nila yung kautusan, no? Pero ayaw nilang sumunod, no? Sila mismo ayaw nilang sumunod sa kautusan dahil hindi nila ito nire-recognize, no? So tinanong si John, bakit siya nagbabautismo? Bakit ka nagbabautismo? John answered them saying, ito yung sagot niya, I baptize
with water, sabi niya. I baptize with water, but there standeth one among you. Merong dyan na nakatayo sa inyo, whom ye know not. Hindi nyo kilala, sabi niya. Hindi nyo alam. Sa gitna ninyo, mayroon kayong hindi nakikilala. Whom ye know not. Sabi niya, no? Ito ang dahilan kung bakit ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Kung inyong titignan sa mga topic natin previously, that there is a gospel of God, no? Na ipinangaral, ito ay isiniperate si Barnabas and Paul sa ganitong gawain, no? Upang ipangaral sa kanila yung ebanghelyo ng Diyos dahil hindi nila nakikilala who is the Son of God. Upang ipakilala si Jesus sa kanila dahil hindi nila kilala ang anak ng Diyos, no? Yung content o yung ang tawag dito, yung itong nilalaman ng gospel of God, it is that Jesus Christ is the Son of God. Pinakilala that Jesus Christ is the Son of God, and then declared by the power of His resurrection. Yun ang mababasa niyo yun sa Romans chapter 1 verses 1 to 4. O to, kung maalala ninyo sa ating previous topic, sineperate nga si Paul unto the gospel of God to present Jesus as the Son of God declared by the power of His resurrection. Yun ang message ng gospel of God. Ngayon, pag nakikita natin, nagbabasa tayo, if you are not rightly dividing the word of truth, akala natin yung gospel of God, gospel of the grace of God, nagkakaroon ba ng akala natin is the same? Kasi pag sinabi naman ng Diyos kung ano ba yung mga particular o definite term na sinabi sa Biblia, mayroong pagkakaiba yon. Lagi nating yung tignan kung bakit kaya sinabi niya rito ng ganito. Diba? So yun ang gospel of God. Ang sabi niya kasi rito sa talatang binasa natin, John answered them saying, Abda I baptize with water. Sabi niya, ako nagbabautismo ako sa tubig. But there standeth one among you, sabi niya, whom ye know not. Hindi ko kilala. But that time, malapit nang mamatay ang ating Panginoong Yesus. Mayroon lang 3 taon na ministry Jesus Christ before His death, bago siya na ipakilala si Jesus. Kung naalala ninyo sa ating previous topic, no? Again, siya ay sineperate, no? Makikita niyo dun sa Romans chapter 1, verses 1 to 4. Now, let us continue the verse na ating babasahin. Verse 27. He it is who coming after me is prepared before me, whose shoes latchet I am not worthy to unloose. Verse 28. These things were done in Betabara, beyond Jordan, where John was baptizing. 29. The next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. No? So 30, this is he of whom I said, after me cometh a man which is prepared before me, for he was before me. So, and then in verse 33, and I knew him not, but he that sent me to baptize with water. But he that sent me to baptize with water. Siya ang nagsugo sa akin upang ako ay magbautismo sa tubig. The same said unto me, Upon when thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. No? So, isa pang dahilan sa water baptism, tandaan, isa pang dahilan sa water baptism, to prepare themselves, no? To prepare themselves. Israel, sa kanyang paghahari ng ating Panginoong Yesus, to His coming kingdom. To be, para mag-rule sila, no? Subalit, hindi nila inaccept ng marami, no? Pero hindi tinanggap ang kanilang hari, no? That is the purpose of baptism. Preparing for them
for the coming kingdom of Jesus Christ. Para maging silang kingdom priest, no? Bago sila bago nila it is parang induction, no? Para tanggapin ang kanilang tungkulin bilang isang sacerdote during those days, no? So wala tayong kinalaman dito sa baptism na to, no? So hindi nila tinanggap. So verse 33, and I knew him not, sabi niya. And I knew him not. John, sabi niya, and I knew him not. But he that sent me to baptize with water. But he that sent me, sabi niya, siya ang nagsugo sa akin to baptize with water. The same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Diba, ang Panginoong Yesus ang nagbautismo. Babautismoan tayo sa Santong Espiritu, diba? And fire. Anyway, medyo mahaba-haba ang topic natin. Pasamantala muna natin itong puputulin ang ating paksa at itutuloy natin sa Thursday kung bakit si Pablo ay, sabi niya, hindi siya sinugo upang magbautismo, but to preach the word. 1 Corinthians 1:17. Subalit si John ay sinugo upang magbautismo. Tandaan, si Pablo ay hindi itinuro ang tungkol sa bautismo. Since then, when God sent him to preach, never na siya ay nagbautismo sa tubig. So, kapatid, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, kung gusto nating maging let us maging open mind tayo, no. Sa pag-aaral ng Diyos, sa ako lagi kong motto to, wala pang nakarating, no? Wala pang nakarating sa dulo o sa mga lalim ng mga bagay na spiritual ukol sa Diyos, kahit isang tao. Wala pang nakarating sa dulo ng sa salita ng Diyos. Hanggang tayo ay nandirito, tayo ay nagpapatuloy na lumalago, no? Learning is a continuous process. Walang taong sinilang sa mundo na marunong nang magsalita kaagad. Baka magulat ka pagkasilang ng bata ay nagsasalita na agad at tinatawagan ka ng daddy, no? It is a process. It is a continuous process. So habang nandito tayo sa lupa, I believe mayroong itinuturo sa iyo pagdating sa salita ng Diyos. So sana kapatid, let us open our mind. No? Buksan lang natin ang kaisipan pagdating sa salita ng Diyos. So let me close in prayer, kapatid, at mananalangin tayo. Lord, marami pong salamat sa oras na ito, maging sa aming pag-aaral sa inyong mga salita. At maraming salamat sa mga kapatid na naging kabahagi ko sa aming pag-aaral. At alam ko na mayroong kalayunin kung bakit mo kami tinawag, kung bakit kami po ay niligtas mo upang ang salita mo ay aming pag-aaralan at ito ay aming maibahagi din naman sa mga tao na sila ay mapagkakatiwalaan, Panginoon, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo. Maraming pong salamat ang aking mga kapatid na kasama ko. Ikaw po ang nakakaalam kung ano ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang buhay. Lord, ikaw po ang tumugon sa aming kanya-kanyang mga suliranin sa aming mga pangangailangan sa aming buhay. So, pagpalain mo po sila at patuloy na ingatan. Nawa makasama kong muli sa susunod na aming pag-aaral. Ito ang aking hiling at dalangin sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, nakasama natin si brother Gomery, no? Andito siya. Tsaka si Eduardo Caide huminto kaagad. Nandito pa si Brother Jaime, no? Ito marunong na gumitarang matinik sa gitara, kapatid nito. Anyway, maraming salamat, kapatid, at hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat, and to God be the glory. Kita-kita tayo on Thursday. Bye for now, and God bless.